Recording in progress. Father Edwin. Ay, hindi po, Father. Hindi pwede din po kung si Sir Dennis Layolo. Sabihin niyo kayo po, para pwede po kayong magpapasok. Paterno. So, pasok na lahat? Hirap pa na magpapasok sa iPhone. Ay, sa JAOC. Father Anton. Wala ko pangalan, di ko pa natin. Pero mapupuno ko na po ata eh. Tigilan ko na po.
Hello. Good afternoon to all. We start with a little prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. So we are now here. Welcome to Colegio Filipino. Please be seated. Those who are here with us, we welcome all our friends from the media and others who have come to Colegio Filipino, and also to the 1,000 following us now live in Facebook. Thank you also to Dominus Est and to Pontificio Colegio Filipino and all the rest who are with us through live stream, through cross-posting as well. Thank you to Monsignor Bernie Pantin from the Catholic Bishops' Conference of the Philippines back there in Intramuros. And now we have our little press conference, fresh from lunch here in Colegio Filipino. They just came from the Vatican. They had a mass with the Holy Father, Pope Leo the 14th, there at the Sistine Chapel. And then they came over to join us and also to this special press conference. As they say, old news is no news. So we had to make a point to create this immediately. For those who are unable to enter Zoom, kindly go to our Facebook, Dominus Est and Pontificio Colegio Filipino. To guide us in our press conference are our three cardinals. First of all, I'd like to mention the president of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Bishop Ambo David, who is also the Bishop of Caloocan. And we also have our dear Cardinal Luis Antonio Tagle, who is assigned here at the Vatican at the second section of the Dicastery for Evangelization. He is in charge of all the mission areas, territories all over the world, mostly Africa and Asia. And we also have the Archbishop of Manila, our dear Cardinal Jose Advincola, with us. So without further ado, I would like to welcome all of you and all of them. Thank you, Paul. Okay. On behalf of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, I would like to welcome all of you, our media partners. Thank you for coming all the way to Rome. And, the past few days have been very, very educational for our people, especially for the Catholics who are not so familiar with the Catholic tradition of electing a new pope. In fact, I think the whole world has been focused on just one thing, a chimney. And that was very funny, Parang such an insignificant thing as a chimney would become the focus of attention of all media people all over the world, waiting for the good news of the election of a new pope. So we're happy to proclaim to you, as it was proclaimed yesterday, Habemus Papam, and his name is Pope Leo the 14th. And we welcome you, and we'd like to interact with you just in case you would like to ask us some questions. Okay, thank you, and welcome to all of you. Pwede na po. Yeah, see, Corina was good. So, yeah. Yes, siguro somebody can moderate, yeah. Our CBCP people, use. Okay. Sige, here. Okay, questions from the floor? State your name again. Yeah, yeah. Mula sa dating ABS-CBN, like po ay nandito na po sa pavilion na channel. Almost, marami po tanong pero hindi ko alam kung I just don't want to open
Tulad po ng obserbasyon namin sa media, marami po sa daan-daang libong crowd yata yan sa harap ng Basilica. Ang tila hindi nagulat doon po sa pangalan na lumabas bilang bagong Santo Papa. Not that they don't welcome any other names. Kaya lang, ang inasahan po yata talaga ay yung madalas lumalabas din sa media at kasama na nga po si Cardinal Tagle, kahit nga po si Cardinal David, even Cardinal Advincula. Kayo rin po ba ay nasorpresa? Naging mahirap po ba ang proseso ng inyong eleksyon? So, sige, mauna na akong sumagot. Siguro yung nagulat ay dahil merong ine-expect kagad. Parang may kandidato o may manok. And if you remember, bago umalis for Rome, pinaalala ko na sa lahat ng mga kapatid, mga Pilipino, na walang kandidato sa eleksyon na ito. At kami nagtungo ng Roma para pakinggan kung sino ang nasa sa puso ng Diyos. Yun lang. Kaya yung pagkagulat, siguro yung the whole time, para kami nagdadasal, Panginoon, turo mo naman sa amin kung sino yung gusto mong piliin. Ganon. Ang pagkagulat ay siguro the shock or surprise of joy na meron na tayong Santo Papa. Yun ang pinaka big deal sa lahat. Ewan ko lang kung ano masasabi ng ating mga kapatid. Siguro po yung mga ganong reaksyon ay normal lang. Kasi minsan nanggagaling ang mga tao sa kanilang karanasan ng eleksyon na merong kandidato na boboto ka para sa isa, boto ka kontra sa isa. Hindi ho ganoon ang conclave. Sa katunayan, kung mababasa niyo po yung rule, kapag bawat isa sa amin ay maglalagay na ng aming ballot paper, meron pong sinasabi kami na medyo nakakatakot nga kasi sinasabi namin, tinatawagan ko si Jesus na huhusga sa akin sa huling araw na ang iniligay ko dito na pangalan ay sa pakiwari ko, sa discernment ko, ay ang gusto ng Diyos na maging papa. Hindi yung gusto ko. Yung gano'n. Kaya ang bawat vote ay hindi for someone or against someone. Kaya posibleng mangyari na kahit na meron ng parang maraming nakakita na itong taong ito ang pinipili ng Diyos, meron pa rin mga bumuboto sa kanilang puso sa ibang tao. So, ibang uri ng... kaya ang pagka-surprise siguro sa amin sa loob ay, sa dasal at sa konsyensya, ito ang tinuturo ng Panginoon. Bago kami mag-votation, we also went through a lot of prayer and discernment. Kasi parang sa tingin po namin ay parang talagang mahirap. Pero with the Holy Spirit, aware na hindi tao lang ang kumikilos, kundi Espiritu Santo mismo, ang Diyos mismo ang kumikilos. Parang sa tingin namin ay parang gumaan yung aming trabaho sa pagpili ng magiging pinuno ng simbahan. Ako po si Cheryl Cose, mula po ako sa Kapatid Network sa TV5. Noon pong kami po ay I made sure na nasa harap po kasi ako noon. So nung in-announce po yung pangalan na Prevost, ang naobserbahan ko po ay tahimik. Nag-pause po yung crowd. And maybe katulad po ng sinabi ni Corina na hindi naririnig yung apelidong Prevost. Parang it took some time para mag-sync na sino nga ba si Prevost? Sino siya doon? Hanggang na-realize na, oh, he's an American.
yun po bang, in-expect niyo po ba? Or I'm sure hindi niyo po pwedeng ibahagi kung sino po ang inyong ibinoto. Pero nun po ba kayong, sa unang boto niyo pa lamang po ba, maibabahagi niyo ba sa amin na kung consistent kayo, it's the same person that you were voting dun po sa apat na yon without saying the name po? Or nag-iba rin po? Ganito po, no una, noong kasi pangalawang conclave ko na to eh. Ah. Aha. Kahit ako ang mukhang bata sa tatlo, pero ako yung by kung siguro sa seniority ng pagiging cardinal, ako yung So ako yung huling na-appoint ni Pope Benedict as a cardinal. So nakasama ako doon sa conclave na Ganyan-ganyan din yung nangyari nung in-announce na si Jorge Mario Bergoglio, ganyan. Nung narinig yung Bergoglio, tahimik lang naman. Ano nga? Ganun, ano. Pero nung siya yung papa at yung pangalan ni Francesco, sigawan na yung mga tao, Francesco. Yun yung nangyari. Yung Prevost parang hindi kilala, pero yung narinig na yung Leone. So kita natin, pati sa sentimiento ng mga tao, hindi namin kilala itong taong ito, pero siya yung papa. How would you describe the atmosphere inside the Sistine Chapel nung nalaman nyo na po kung sino ang susunod na Santo Papa? They confirm na kasi according to the rule, 2/3 majority ng number. So alam namin kung ano yung number na dapat maabot. And syempre binabasa, tatlo yung scrutiners, binabasa bawat So bawat isa sa amin, pwede ka rin naman sa sa upuan mo magbilang. At nangyari yan ito nung kay Pope Francis at nangyari rin ngayon nung naabot na yung number na talagang applause, talaga joy. Kasi canonically, na. Pero dapat tapusin yung pagbibilang kasi hindi pa naman para makuha talaga yung mabilang kung yung votes ay tumutugma sa number noong mga bumoto. Pero may ganung explosion of joy and gratitude. Pero ako personally nung kay Pope Francis, kasi ang upuan ko ay parang the opposite side. At nandito ako sa may pintuan, siya malapit doon sa harap, doon sa may altar. Nakita ko siya, habang nagsisigawan kami, nagpapalakpakan, siya, parang abi ko nga, naku po, ano ba yung ginawa namin? parang pinatungan namin ng krus itong isang tao, no? Ngayon naman, katabi ko si Cardinal Prevost, kaya nung parang palapit na ng palapit, naririnig ko yung hininga niya parang lumalalim. Sabi ko, okay lang na huminga ng malalim. Okay lang. At nung inabot na niya yung number, talagang gano'n din, the same joy, and we just have to pray for him na whoever. Cardinal Tagle, naging mailap po kayo sa media, bago po ang conclave. And I'm sure naririnig niyo po na kasama po kayo sa mga papabili. At lahat po ng Pilipino ay talagang nagdarasal. I don't know the pressure na naramdaman nyo before po nagsimula. Hindi po sa na-disappoint, I don't think that's the word na na-disappoint ang mga Pilipino na hindi po kayo ang narinig naming pangalan. Pero nandoon po kasi yung hope. Nandoon po yung pagkasabik namin na talagang, marahil ay Pilipino. Ano po ang mensahe nyo na marami po ang nagdasal na isa po sa inyo, meron pa nga po, dark horse, pwede daw dark horse si Cardinal Ambo. Ano po ang gusto nyong mensahe ngayon na kinakausap nyo na kami?
Siguro po una ay maraming salamat sa mga yung parang nagtiwala sa amin no na at nakita ewan ko kung ano ang nakita nyo sa amin na inisip nyo na pwede kaming posibleng maging papa no ewan ko ba ako pag tinitingnan ko sarili ko parang hindi ko maisip yun eh. Pero kung mayroong nakakaisip ng gano'n edi maraming salamat. Pero siguro ito ay ano rin sa atin ito ay isang parang spiritual learning sa atin na when it comes to the ministry in the church ay ang criteria, ang approach ay hindi katulad ng yung nangyayari sa mundo no. Kaya yung pag sinabing we rely on the Holy Spirit at ang pag-aano ay through prayer, disiplinado dapat kaming lahat na hindi isipin o magpadala na kandidato nga ako. Nako. Yung ganung internal discipline ay kailangan. No? Kasi kung hindi baka kainin ka rin ng ganoong kaya yung internal discipline na hindi walang kandidato dito na parang ipopromote mo ang sarili mo, ang kababayan mo, kung ano. Kundi balik ka doon sa babanggitin mo sa pagboto mo. Haharap ako sa Diyos na huhusga sa akin. Kaya Edit na lang po ako ng bawat isa po sa inyo na what message would you like to send the Filipino Catholics po na talagang tumutok, naghintay sa bagong Santo Papa? Ano pong gusto niyong ipaabot na mensahe at dito po sa bago nating Santo Papa na si Pope Leo XIV? Siguro ang may papaabot kong mensahe sa kapwa ko Pilipino ay yung magpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagbigay sa atin sa kanyang handog na bagong Santo Papa in the person of Pope Leo XIV. And then we all know na although sa tingin po natin being a Pope is an honor, pero this is also a very great responsibility. Kailangan ng ating Santo Papa ang ating dasal, ang pag-offer natin para sa kanya, sa kanyang pastoral ministry, ng kung anumang mga sakripisyo na magagawa natin. At ito ay hindi lamang ngayon na bago siya palang nahinirang na bagong Santo Papa, kundi pagpatuloy natin habang siya ay patuloy na nagsiservisyo sa atin. Nung i-proclaim na at iharap na siya sa amin at nakasuot puti na siya, pumila kami para batiin siya isa-isa. That was very touching. Tapos nung ako na paglapit ko sa kanya, ang sabi ko, Holy Father, and by the way, he speaks American English. So sabi ko, Holy Father, I wish you could visit us in the Philippines. Ang sabi ko, sabi ko, I come from Pampanga, and the province of Pampanga was evangelized by Augustinians, your brothers. The first missionaries in the Philippines were Augustinians. Of course, along with the Jesuits and Dominicans and the other congregations. Pero yung buong area namin sa Central Luzon, Augustinian yun. Sabi ko, kasi naging superior general siya ng mga Augustinians. And take note, from a Jesuit Pope now to an Augustinian Pope. No? So, and nakangiti lang siya, sabi niya, if God allows that, sabi ko, lakas naman ng loob ko nang imbitahin ko na yung Santo Papa eh. State visitor siya pag pumunta sa atin, di ba? Yeah. Okay? Yes. Well, katulad ni Cardinal Joe, ang mensahe ko ay pasasalamat, no? At sana yung makita rin natin dito sa paraan ng pagboto natin ng isang pinuno sa Catholic Church, ang kakaibang paraan ng pagpili ng mga pinuno.
Of course, alam naman natin we distinguish between religious leaders and political leaders. Kaya ako kayo ina-address ng ganito ay dahil panahon po ng eleksyon, ng halalan sa ating bansa. At parang sana may turing nating isang sagradong pagkakataon ang paghalal ng pinuno. At sana din parang mensahe ko din nito sa mga tumatakbo o mga kumakandidato, although sa conclave walang kandidato kasi lahat kandidato, no? Yun nga na magtulong-tulong naman po tayo na magkaroon tayo ng mga bagong modelo ng pamumuno, no? Kasi isa sa mga tinatanaw nating malaking utang na loob sa Panginoon ay itong mga sunod-sunod na mga naging Santo Papa ay napaka-uhusay ng mga pinuno. May kani-kaniya silang natatanging mga galing. At may isang kardinal na who took note of that. Ang sabi niya, hindi niyo ba naiisip? Ang sabi niya, that in these past several decades, lahat ng mga binigay na Santo Papa sa atin ng Panginoon ay napakababanal, napakahuhusay, napakagagaling at napakababa ng loob ng mga tao. At talagang naging huwaran sa pamumuno. So, yun po. Salamat. Ang isang mensahe ko sa ating hindi lang sa mga Katolikong Pilipino kundi sa Pilipino ay huwag sana nating ikalalaki ng ulo. Pero kapag napag-uusapan yung mga pagbisita ng mga papa sa iba't ibang bansa, parang ang laging ano ba ito yung standard ay ang Pilipinas, no? Yung ano ba yun? Yung parang hindi natin mapaliwanag na bumubukal na pag-ibig ng mga Pilipino sa Santo Papa. Nakita naman natin nangyari kay Pope John Paul II. No? At yung World Youth Day na nag-set ng pinakamalaking gathering, 5 million people sa closing mass. For a long time, yun ang Guinness record. Pero nalampasan nung pagbisita ni Pope Francis, naging 6 million. Kaya sa Guinness Book of World Records, yung first at saka yung second ay parehong Pilipinas, no? Pero hindi lang ito question ng yung paano mag-gather o maghugot ng mga tao, no? Kundi kasi natulog sila ng matagal, nabilad sa araw na gano'n, no? Wala namang pabuya na pinamimigay, pero kitang-kita mo dahil sa pag-ibig at sa pananampalataya. Sana yun ang ating ipakita rin kay Pope Leo, no? Kung paano nakwento ni Cardinal Ambo nung na-elect si Cardinal Bergoglio as Pope Francis, nung isa-isa na kaming lumalapit, ganun din na sinabi ko, Pope, sana makabisita ka sa Pilipinas. Sabi naman niya, Oo, talaga. Gusto kong pumuntang Pilipinas. Pagbalik ko sa upuan ko, sabi ko, siguro lahat naman kaming kardinal nag-imbita doon sa Papa. Siguro. At siguro lahat naman kami sinabihan niya, sige, ganyan. Marso yun. No? Pagbalik ko dito sa Rome ng Abril sa isang meeting, nakita ko sabi niya, yung pagbisita ko sa Pilipinas, inaayos yun na ba? Ay, naku, hindi pa ho. Hindi ko pa ho nakakausap yung mga ibang obispo. Ang alam ko po, sa 2016 ay may International Eucharistic Congress sa Cebu. Naririnig ko na iimbitahan kayo doon. Sabi niya, mahina ang katawan ko. Baka by 2016 wala na ako. Ayusin nyo na makapunta na ako ngayon. Kaya ibig kong isipin lagi na yung papal visit ni Pope Francis ay nagsimula sa conclave. Hindi pa siya lumalabas dun sa nangako na siya. At dumating naman ang Yolanda, kaya lalong kaya si Pope Leo, nung siya ang Superior General ng mga Augustinians, ilang beses din yan dumalaw sa Pilipinas sa mga Augustinian communities. Actually, doon ko siya unang nakilala.
sa pagbisita niya sa Pilipinas as an Augustinian superior. And he has fond memories of the Philippines. No, sana mabigyan natin yon din ng karampatang pagmamahal at panalangin. Eminences, Ipe Salvosa po from CBCP News. Cardinal Chito, ilang beses po kayong napicturean ni Cardinal Prevost, and I think sa Synod din nag-meet din po kayo doon kasi kayo po yung mga top delegates sa Synod. How would you describe your working relationship with Cardinal Prevost? Kasi I think more than a year na naging magkasama kayo as dicastery heads. How would you describe po yung personality niya, yung working style niya, at saka yung mannerisms po niya bilang co-worker po niya sa Roman Curia? Salamat. Yung mga latest pictures na magkatabi kami, yun ay kasi lalo na kapag formal meetings, lalo na itong halimbawa preparation for the conclave, no, may seating arrangement yan no. So hindi kami ang namimili ng upuan, no, kasi merong cardinal bishops, cardinal priests, cardinal deacons, nagkataon kaming dalawa ay cardinal bishops. Bago siya dumating, bago siya na-appoint na cardinal bishop, ako yung pinaka-junior sa cardinal bishops. Dahil na-appoint siya na ngayon yung junior, kaya magkatabi kami. No, ganyan. Kaya pag nakikita nyo kami magkatabi at nagbubulungan, malamang ay ang pinag-uusapan namin nagkapi ka na ba? Ba't parang inaantok ka? Hindi laging serious yun. Pero siya, no, we've been working together sa dicasteries. No. I should say, he is a very level-headed person. No. Hindi yan yung tao na parang impulse o reaction lang ang nagbibigay ng direksyon sa kanya. No? Makikinig yan at kung kailangan, aaralin niya ang isang bagay. Hindi niya agad-agad sasabihin na may ganitong desisyon, aaralin niya. Pero pagbalik niyan, kita mo malinaw. No? At nakakatulong siya sa discernment ng buong grupo. Yun ang nakakatuwa sa kanya. At hindi masyadong gumagawa ng ingay. No? Ganoon, kalmado, determinado, ganyan, no? At siguro dahil nga English speaking siya at tayo naman ay may sarili ring version ng ating English, no? Mas madali ang conversation, no? At kapag nakakatuwa nga doon sa conclave, no? Marami siyang tanong sa akin, paano ba ito? Ikaw nakaranas ka na ng conclave, paano ba ito? O ngayon, siya na ang papa. Di sabi ko sa kanya, kung meron kang gustong baguhin sa mga rules sa conclave, nasa iyo na ngayon yan for the next conclave. No? So, may humorous side siya. May sense of humor, no? Na pag napatawa siya, alakas ng Moses. So, very human, very, very human, very humble, but very discerning sa kanyang. I'm Connie Season from GMA News po. Nabanggit po sa maraming pagkakataon sa kanyang Urbi et Orbi blessing kahapon, yung mga katagang kapayapaan. Parang very telling po dun sa kanyang mensahe, kung parang yung magiging direksyon ng kanya pong pamumuno. Yan po ba ay nasabi sa inyo? Meron na bang particular na siguro kahit sabihin na hindi pa formal, pero baka nakakapag-usap na ho kayo sa kung ano ang maaaring maging takbo ngayon ng simbahang Katolika? Alam mo, nung pinakikinggan ko siya, natuwa ako kasi halos sinamarize niya yung mga discussions namin sa congregations of College of Cardinals. Ilang araw din kaming nag-uusap.
At noong mga time na kami ay nag-uusap, bawat kardinal nagsasalita at bahagi nung sinasabi ng bawat kardinal ay yung ano ang perception niya sa sitwasyon sa mundo, anong perception niya sa sitwasyon ng simbahan, at ano ang ine-expect niya sa magiging bagong Santo Papa. Parang everyday naiisip ko, you've got to be crazy to want to become Pope. Dito sa grabing expectations na sinasabi nung bawat isa. Pero ang pinaka-prominent na madalas ko marinig ay yung title ng Santo Papa, Pontifex Maximus, nang ibig sabihin Supreme Bridge Builder. Na ang Santo Papa lagi ay simbolo ng pagkakaisa, simbolo ng pag-uugnay. And kaya yung peace building, yung conflict resolution, yung reconciliation, yung ganon, very prominent siya sa mga sinasabi ng mga kardinal, including yung aspiration for more synodal church in mission at yung alingaw-ngaw ng tinig ni Pope Francis. And I can safely say majority of the cardinals would like to see a continuity of the spirit of the papacy of Pope Francis without being a clone, without being a photocopy. Kasi every pope is going to be original eh. Pero nung marinig ko sa bibig niya, sabi ko, oh, he treasures the memory of Pope Francis, and that's big deal for us. I think that was also big deal for most of the cardinals. Eh. Alam niyo naman how much we love Pope Francis, no? I think ang buong daigdig napamahal talaga kay Papa Francisco kasi kakaiba siya talaga. The Pope of mercy and compassion, yung welcoming church, listening church, mababa ang loob. I'm seeing this now in the personality of Pope Leo. And so let's pray for him, no? And I'm full of hope in my heart that this is going to be a really good papacy. Yun na po yung sagot ko na kung baka may continuation dahil dun sa kanya pong mga nabanggit sa Urbi et Orbi, parang narinig din natin yon, hindi ba, kay Pope Francis po. Sa inyo pong palagay, magkakaroon ba? Kasi po ito personal po na nakausap ko kasi yung mga homeless and then yung mga migrants doon po sa may gilid lang ng Vatican, ano, at nabanggit din ho na may programa ho na pinatupad ang Yumaong Santo Papa po, ano, para sa kanila. Pero parang nung nagkakaroon po ng conclave, may isa po ako nakausap na parang nagkakaroon siya ng siguro agam-agam kung mag-iiba ba pag nag-iba rin yung Santo Papa. So, meron bang directives on that? Specifically kasi nabanggit din ho na parang ang gusto niya ay maging bukas ang simbahan, hindi po ba para sa lahat ng mga nangangailangan? So, are we to expect na yung mga ganito pong patakaran ni Pope Francis ay masusundan din, not being a clone, sabi niyo nga po, ng bagong Santo Papa? Ako, ang sasabihin ko, resounding yes. Ngayon, yung programa ba, clone o photocopy, ganon, maaaring mag-evolve din yung mga programa, no? Maaaring magkaroon ng bagong expressions, no? Pero yung there's no turning back doon sa ganon. Lalo na kasi si Pope Leo na naging missionary and then obispo sa Peru. So siya mismo ay exposed sa mga sitwasyon din ng kahirapan, ng climate change, ng mga sitwasyon ng mga indigenous peoples, yung mga refugees situation, alam niya lahat yan. Naranasan din niya yan. Kaya hindi ko maisip na bilang Papa ay mawawala yung ganong malasakit, no? Baka lalo pang ang lumalim. Ngayon, syempre yung naging tugon ni Pope Francis, no, sa loob ng Curia ay isang forma, no? Ngayon, hindi naman masama na i-evaluate yun, tingnan kung meron pang ibang effective ways of helping. Pati naman kasi si Pope Francis nag-iba yung halimbawa sa homeless.
doon sa doon sa mga ano ng St. Peter's, may mga natutulog doon. Pero pagkatapos niyan, humakbang pa si Pope Francis. Yung mga bahay ng mga madre, bahay ng mga pare na maraming kwarto na libre, sabi niya, doon nyo ngayon patirahin ang mga. Kasi kung doon lang sa paligid ng St. Peter's, naka-expose din sila sa ulan, sa init. No? So, yung caring for the homeless, nagkaroon din ng mga ibang ano. No? And I think lalawak pa yan at kay Pope. By the way, no, pag walang Pope either through death or resignation, lahat ng kami na mga officials sa Roman Curia, ano kami, parang resign kami, stop ang aming responsibility, no? Kaya wala, no? Pero tuloy yung charity arm ng Curia. Yun, walang expiration yun. Kay may papa o wala, tuloy yun. No? Kaya habang nasa conclave, tuloy yung service and it does not depend on the Pope sitting pa sa ano. Pati yung tawag dito penitentiary, yung sa mga indulgences and forgiveness of sins, tuloy yun. So kita-kita natin ang puso ng simbahan. May mga bagay na hindi pwedeng itigil. Yung mercy and charity to the poor. Opo. Last na lang po kung pwede para po sa akin. He also talked about love. Dun po sa kanyang Urbi et Orbi, no? Pero also, napansin ko po, nabanggit din niya ang justice without fear. So are we also going to have that impression, syempre, na para bang maayos ang Santo Papa, mabait, pero also kung kinakailangan, at lalo na't may mga kinakaharap din pong problema ang Simbahang Katolika from within, mga controversies, ay maa-address din po kaya sa kanya pong liderato? Sa tingin ko ay ma-address ito. Kasi by just, ang sa isip ko lang ito, ang assumption ko lang ito, na baka kinuha niyang pangalang Leo the 14th. Dahil yung predecessor niya was Leo the 13th, who is a pope, a great pope, famous sa kanyang mga social teachings. At dala rin po itong mga pag-address itong mga social issues. Sa tingin ko, ang gagawin ng present na Santo Papa, na he does not forget about what is happening around. Although he is a pastor, he is a spiritual leader, pero I know that his ministry will not only be doon lang sa limits ng something about spiritual life. Ito rin siguro sa tingin ko ay madadala ang mga social issues, social problems sa kanyang serbisyo sa atin bilang Santo Papa. Salamat. Good afternoon po. Ako po si Andy from GMA News. First question po regarding sa Papal Mass. Meron na po ba kayong balita kung kailan po gaganapin yung unang Papal Mass? Kanina nagmisa ang Papa Mass For the for the cardinals. Pero yung ang tawag ay yung parang solemn inauguration of his pontificate sa 18th of March. Of May pala. 18th. Nasa conclave pa of 2013. March yun eh. Noon kasi March 19 si Pope Francis. Ngayon, May 18, 10 o'clock in the morning. Sunday yun, Sunday. Doon sa piazza. Bukas, tumatawag na kagad siya ng meeting. So bukas ng umaga, alas 10, ay pinapabalik niya ang College of Cardinals na dumalo sa isang meeting with him doon sa Paul VI Hall.
So 10 o'clock in the morning yon. Kami syempre, pero siguro gusto rin niya magpakilala sa amin kasi hindi naman namin siya talaga lahat kilala eh. Ako nga, hindi ko siya talaga kilala. At nakaupo ko siya. And yung tipong, yung nahihiya pa ako magtanong na, ano pangalan niyo, taga saan kayo, yung ganun. Tapos yung bang sinusubok mo pa kung saan siya komportable, sa Italiano, sa Spanish, o sa English. My God, fluent siya sa Italiano, sa Spanish, sa English. And it was very pleasant to speak to him. So, palagi ko, ako nga, hindi niya marunong. So, palagay ko, magiging okasyon yon para mas makilala namin siya bukas. Cardinal Tagle, so Teka lang, dagdag ko rin, ano, kasi nakatanggap din lang ako ng notification, pati kami sa Roman Curia and the employees of the Roman Curia, meron na rin isang araw na he will meet with us. So bukas with the cardinals and then isang araw with all the employees and heads. So yung working agad, ganyan. Pero huwag tayong magulat, no, kasi sanay siya. He was a former superior general of the order. Tapos ganyan din si Pope Francis, no? Si Pope Francis, the day after his election, dumalaw na sa mga may sakit, kung saan. Nandun ako sa Santa Marta, kasama ko yung mga security, nanonood kami ng tapos si Pope Francis biglang tumawid ng kalye. Sabi siya na, tumatawid ang Papa, magpadala kayo ng pulis, magdala kayo ng bawat Papa, sabi nga ni Cardinal Ambo, no, dala yung person niya no? Dala yung kanyang person doon sa office. And so they're all hard workers, no? So they will do their ministry, I'm sure, very well, but according to their own temperament and according to their. Cardinal Tagle, sinabi niyo po kanina notification, may kinalaman po sa notification yung next question ko. Kasi nung nakaraang conclave po, di ba, cut off kayo sa entire world, sa digital world. Habang nangyayari po yun, dun sa digital world naman, ang dami pong mga memes, ang dami pong mga video na patungkol sa inyo, yung mga sumasayaw kayo. Meron pa nga po ibang nagsasabi na kayo po si Cardi T. Cardi B, ito po yung parang pangalan ng American singer, Cardi B naman. Rapper siya. So ayun po ang bansag sa inyo sa social media, Cardi T. So ano po ang palagay ninyo doon ngayon sa mga bansag sa inyo na yun na Cardi T, tapos kayo po ay popular sa social media, at paano niyo po gagamitin yun para mas mapalapit pa sa mga tao? Una-una sa lahat, hindi ko pinlano na masyado na makapasok sa social media, no. Baka pagtawanan ninyo ako kung sasabihin ko ito, no. Pero yung aking spiritual director nung seminarista pa kami, no, kasama, sabi sa akin, ako kasi ay introvert. Tingnan, natawa na nga kayo. Walang makapaniwala na introvert ako. Kaya ang sabi sa akin ng spiritual director ko, na nakikita ko kung gaano ka napapagod kapag kayong pero kasi kailangan sa ministry na lalabas ka, no, ganyan. So medyo parang going against myself yung gano'n, ano. Pero nagpapasalamat ako na naimbitahan ako sa social media, sa TV, no, sa mga recollection, sa mga talks. As hanggang ngayon meron pa akong yung Sunday show, no. Si Cardinal din meron, no, na nakailang anniversaries. At meron ding may advantage in the sense na you bring the mission sa ganitong space, the digital space, na ngayon halos lahat ng tao nakakonekta . Sabi nga nila, raw ito bagong continent, the digital continent. Pero sabi ko parang hindi na yung continent . Yung continent is not only inhabited by us. The continent is in each one of us, no? Kasi lahat tayo connected, ano? So hindi lang tayo inhabitant noon, nag-inhabit na sa atin
yung digital world for all its ano, no? At may nakikita akong ano, no, yung reach, yung halimbawa mag-sermon ka sa isang simbahan during a Sunday Mass na sabihin natin may 800 people na nandun. Yun lang 800 na nakakapakinig. Pero dahil sa internet, dahil sa web, ganyan, no? Lumalampas ka sa physical space, no? Ganun. So may meron ganung advantage. Ang meron lang, ang medyo lang ako nahihirapan dahil siguro may pagka-introvert niya ako is hindi ako masyadong at ease doon sa pagka yung pinag-uusapan ka, tapos meron kang ganyang bansag-bansag sa iyo, tapos hindi ko pa naman karakter yung mag-enjoy na panoorin yung tungkol sa akin. Sabihin na iba, ganito, hindi ko kinikilabutan ako whether maganda yon o hindi maganda, hindi ko masyado inaano. No? So, nagpapasalamat ako pero I have to admit, merong konting, parang meron ding weight ba na yung ganoong exposure. Tapos, nagkaroon kami ng meeting with Pope Francis noon, ng heads of the dicasteries on the digital technology and AI. Nagkaroon ng document on the ethical, lalo na yung ethical aspect of AI. And I remember, naging contribution ko doon sa meeting na yon ay nagbahagi ako na merong mga lumalabas na mga AI-generated, ano yata yun, na kinukuha yung mukha ko, kinukuha yung pangalan, yung boses ko, and then gumagawa na ng ano, na merong, nag-advertise ako ng gamot para sa arthritis, ganyan. Nag-advertise ako ng organic tea, meron pang portable air conditioner. Tapos, yung huli ay nag-advertise ako ng PayPal blessings, yung dito, no, yung ano, na meron pang ano, kapag may bumili ay may kasamang golden cross at ganyan, no? Ang comment ni Pope Francis sabi, "Oh, you are a good entrepreneur." Yun lang ang ano. Pero ang tanong ko, to whom do we report? No? And whom will I report? Kasi kung meron kang ano, dapat kung may ano, pero hindi mo alam sino ang gumawa nito, no? And then you feel helpless. No? You feel helpless na and unfortunately some people believe. Ito nga before the conclave, meron pang mga ano na pumili na si Pope ng kanyang successor, which was tantamount to excommunicating Pope Francis and excommunicating me. Because according to the rules, no, that will invalidate. Kaya akala no iba, wow, siya pala yung successor. Kung sino man ang gumawa nito, ang gusto, ma-excommunicate ako. Medyo may ganoong element no? Habang yung iba tuwan-tuwa, ay kanyan, alam ba nila kung anong implications niyan na ako ay hindi lamang kundi ma-excommunicate bilang Katoliko? Na parang nakikonnive ako. Meron pang sinasabi na meron daw letter, sulat ang Papa na inintrega sa akin, mga ganyan-ganyan. Kung aanuhin mo yan, it's all towards hindi pero nakaka-drain lang, no. Aaminin ko, nakakapagod ng pero tingnan na lang natin yung the potentials for evangelization of hindi naman lahat gumagawa ng ganung mali, no. And I'm always in contact with the worldwide, ang tawag nila missionary, digital influencers, digital missionaries, no. Most of them are based sa Latin America. So we just have to purify the use of it. Questions po from Zoom?
have one here from Marco Salcedo of Dominus S. For Cardinal Joe, could you tell us more about the Pope since you worked with him in the dicastery for the bishops? Yes, Boscos Nuncia, Pope Leo XIV sa Dicastery for Bishops. Kasi siya ang prefect ng Dicastery. Ang main na trabaho namin is to evaluate and to present to the Pope ang mga possible candidates for episcopacy. Pero every 2 weeks may meeting po kami. Every 2 weeks kung sino yung gagawing bishop sa isang area na under sa Dicastery for Bishops. That means itong mga area na hindi under sa propagation of the faith, under sa kay Cardinal Chito. Ano? So kaya lang, hindi po ako pumupunta dito every 2 weeks. I just send through email my vote. Every 2 weeks may dumarating na ganito kakapal ng mga papers about sa mga candidates for episcopacy sa akin. Binabasa ko lang po yon, and then once I have made my evaluation, then I will send my vote sa Rome. So hindi ko po talaga palaging nakakasama si Pope Leo XIV. In fact, nung pagdating ko dito sa Roma, and the first time I saw him after that, I asked him, ano na pong gagawin ko kasi mga ginawa ko na assignment, ipo-forward ko na pa po. Sabi niya, suspended muna yung aming trabaho ngayon. So, ang isa rin siguro interesting is nakasama ko rin po siya sa Synod on Synodality so many times. Magkatabi kami. And siguro ang Synod on Synodality, mga 3 weeks yun or almost 1 month. Mga 2 weeks, magkagrupo po kami. So kagaya ng sabi ni Cardinal Tagle, he is really self-effacing, very humble, happy yung countenance, kalmadong-kalmado, and then talagang very clear sa kanyang mga explanation or exposition about certain matters, especially on canon law, kasi he is a canon lawyer. Next. And this is addressed to Cardinal Chito. How do you feel about the rumors and disinformation spread about you ahead of the conclave, such as the one report that claimed that you often go to the Macau casino and you belong to a network of billionaires? And as a pastor, how would you address those who spread lies about you? Oo nga eh. Hindi pa nga ako nakakapunta sa Macau eh. And may network pa pala ako ngayon na syempre bilang tao nasasaktan ka rin eh kapag may mga ganoon na comments na hindi ka naman hindi ka naman tinanong, hindi mo alam kung ano yung pinagmulan ng mga ganong balita, ganyan. At helpless ka rin, katulad yan sabi ko kanina, hindi mo naman alam kanino ba i-report yan, hindi mo alam kung sino ba ang gumawa niyan, ganyan. Kaya diyan ko minsan na-appreciate, diyan ko natutunan yung bang huwag kang matakot na ang Diyos ang huhusga sa iyo. Kasi sa bandang huli, parang siya lang talaga yung judge na mapagkakatiwalaan mo. Na minsan siya pa yung kinatatakutan natin. Pero baka yung mga iba na humuhusga sa iyo, yan ang wala namang ding sapat na kaalaman sa iyo. Kaya hindi ka makakakuha ng tunay na katarungan eh. Pero sa Diyos na nakakakilala sa iyo, alam yung pagkukulang mo, alam din yung kahinaan mo, alam yung kabutihan mo, siya na, At kung ano man yung maging husga niya, kampante ka kasi kilala ka niya. Alam nakabase sa katotohanan, At
nakakaano na lang yun. Kaya ako, sinusunod ko yung sinasabi sa banal na kasulatan na ipagdasal yung mga umuusig sa iyo, no? Ipanalangin yung mga tawag dito, yung mga kumakalaban sa iyo, no? Huwag mong palitan, suklian ng masama yung yung masamang ginagawa sa iyo, no? Biyaya ng Diyos at saka disiplina rin kasi syempre minsan kumukulo yung kumukulo yung dibdib mo, pero sige, dasal at yeah. Salamat. Yung binanggit niya, sa Italian language media po siya lumabas. So, I think pwede niyo pong ireklamo yan kung gusto po ninyo. May balak ko ba kayong ireklamo yan? Kasi I think it came out in an Italian newspaper. Yeah, somebody may nag-alert sa akin na mukhang Italian press ang no. Pero nagkaroon na kasi ako ng karanasan na i-report sa mga authorities dito yung mga pero parang wala ring nangyari ng no. So ang kinakabahan ako ngayon ay this is just one case, no. Isip ko baka mamaya there are other even wag naman sana mangyari, pero baka pati even killing could now be done through very subtle AI or digitally generated or governed means, no? Ayan. Doon ako medyo na at pagka umano ka, helpless din yung mga ibang investigating authorities. Good afternoon po, Cardinals. Mon Gualvez po sa TV5. Opo. Babalik lang po ako sa katatapos lamang po na conclave. Yung rituals, may pumupuna po na so far, kung maalala ko natin si Pope Francis before, during his time, more on simple, no frills. And then ito po si Pope Leo XIV, mas nag-stick siya sa tradition ng church ulit. Nakita ho yung mga dating gawi na ginagawa ho when facing the public after the results of the conclave. Do you think yung pagbalik ho sa church traditions pinakakailangan din ho sa panahon ngayon? Your thoughts lang po. Yeah. When you say pagbalik sa church traditions, kahit kailan hindi naman gi-give up ng simbahan ng kanyang mga traditions. Pero we will also make distinctions pag sinasabing traditions, no? Merong mga essential at hindi essential, no? Kasi ang simbahan ay patuloy ding nagbabago at tumutugon sa mga bagong tawag ng panahon, no? Yung napansin ninyo kaagad ay yung liturgical aspect, no? Siguro may pagkaiba lang talaga ang personalidad ni Pope Francis, no? Sa totoo lang, lumabag talaga siya noong lumabas siya na hindi siya naka-stole. Kasi the whole event is liturgical, parang ganon. Pero nakikita mo na yung personalidad niya na yun eh. Kasi parang gusto talaga niyang iparamdam sa mga tao na, hindi ako mataas, hindi ako iba sa inyo. At humingi pa nga siya ng blessing sa atin, hindi ba? Siya yung yumuko at imbes na ang unang bati niya is good evening, buonasera. Tapos pwede ba akong humingi ng panalangin sa inyo? Parang yung mabibigla ka na Santo Papa, dapat siyang magpipray para sa atin, siyang humihingi ng prayers. Tapos sa bawat makipagtagpo sa mga tao, sasabihin niya, can you pray for me? Yung ganun ba na, don't forget to pray for me. Parang he's even hanging on it. Parang sinasabi niya na, it's humanly impossible for me to be able to do all of these responsibilities if you don't support me spiritually. So, like I said, iba yung personalidad. Magkaiba sila ng personalidad. Pero nakikita ko na yung consistency ng simplicity. Andyan din kay Pope Leo, no?
Medyo obedient lang siya sa kanyang master of ceremonies. Nagsabing, ito ho ang isusuot niyo ngayon, gano'n, no? Pero nagbago na yung maraming bagay, actually, no? Yun nga, pati yung upuan niya, yun pa rin siya, di ba? Yung simple-simpleng upuan na upholstered, hindi na yung masyadong ornate na, ano. Wala na nga yung dati, pinapasan pa yung Santo Papa, di ba? So, pwede sabihin mo, tradisyon yun. But we had to let go of that because hindi na siya nababagay sa panahon natin dahil ang Santo Papa hindi siya hari. Just as ang mga obispo, hindi sila mga hari. Ganon, no? Remember, medyo he also made a statement by not living in the apostolic palace. At mukhang isa na yun sa tinatanong nila, saan ba siya titira? Pero sinasabi naman ng ibang kardinal, yung palace, tirahan lang siya talaga at dapat yang katwira. Parang gano'n, no? Para pag binuksan daw yung pinto, nakikita ka ng buong Roma, hindi doon sa Santa Marta. Ganyan, no? But, we leave that to the personality of our new church leaders. Nire-respect din namin ang statements that they have to make through their style of leadership. Huwag nating i-expect na maging photocopy sila o maging clone of the previous pope, no? Meron silang sariling galing at gifts na ibibigay sa simbahan. Siguro lang, maganda yung sinabi ni Cardinal Lambo. Nung conclave ng 2013, isa ako sa wala akong kaalam-alam Kasi naging cardinal ako November 2012. Pagka-February nag-resign si Pope Benedict. Ako nanonood ng TV. Naku, ano pa itong nangyari? Tumawag ako sa nunciature, sabi niya, wala rin kaming official, ito lang sa news. Pero lahat ng news networks, yun ang report, wala namang denial from the Vatican. So it must be true. Then nanonood ako ng TV, grabe. Tas I think BBC, sabi ng BBC namin, yung nagko-comment, sabi, so we'll wait for the date of the conclave. The cardinals will be called to Rome to elect a new pope. Ako naman, oo nga, magkaka-conclave nga, mag-elect. Naku, kasama pala ako doon, sabi. Nagulat ako. Cardinal nga pala ako. Takbo ako doon sa aking maliit na library. Kinuha ko yung libro tungkol sa paano. Wala ako tapos nung magsisimula na yung conclave, ako nag-question ko, bakit ba kailangang nakasuta ng pula, tapos may nakapatong na puti, tapos may pula na naman, gano'n. Kasi hirap na hirap ako kasi magsuot ng gano'n, patong-patong na ganyan. Hindi ba pwedeng nakasuta-suta ng simple na lang na ganyan? Then it was an educational moment for me. Pinaliwanag sa akin, sabi. Kasi yung damit na yon, yung pula with the white, ano ba yun, ang tawag doon, yung surplice, and yun ay attire for liturgy. Kapag prayer, ang atmosphere. Kapag official prayer, So, yung conclave is not just an election, yung popularity. It is not just a canonical legislative act, but it is a liturgy, parang mass, ganon. No? Kaya yung paglabas ni Pope Leo kahapon na nakaganon siya, it is an extension of the prayer. Prayer. So, hindi lang yun pagiging conservative or what. Kaya, hindi, it's I also had to be taught that way. Ngayon, yung choice ni Pope Francis to come out like that was his choice. Pero rin naman, kasi kapag naabot na yung required number of votes, may mga seremonyas pa yun. Kailangan yan sa i-record. So papasok yung Master of Ceremonies ng liturgy, papasok yung Secretary of the College, and they have to witness yung pagtatanong na tinatanggap mo ba maging Papa? And then yung pagtanggap niya, and then ano yung name. All of that ay parang documented, parang minutes ba? Parang ganyan.
And then, so may canonical aspect din. May liturgical, pero mayroon ding legislative canonical aspect. Now, nung time ni Pope Francis, nung dinala na siya doon sa likuran para magpalit na ng damit, hindi kami nagkukwento-kwentuhan na. Nung lumabas na siya, puti lang ang suot, hindi na niya sinuot yung ibang istola at ano. Yan. Sabi namin iba, nako, welcome to the new era. Ganyan. Pero sabi naman nung isang cardinal, yeah, but now I think that the Pope is telling us that the conclave is over. Totoo naman. When the new Pope accepts it, tapos na yung conclave. So in a way, tapos na yung liturgy. Tapos na yung liturgy. So he can come out now as ganon. So both of them may posibleng So iwasan lang natin na yung parang yung compare na si ano ba bumabalik sa ganito, si ano ba ay ganoon. So may liturgical act, mayroong canonical aspect. By the way, ayun yung liturgy namin no? Kaya yung pula, yun yung kung saan namin sinusulat yung boto namin at nag-check din, meron din kaming yung resulta ng boto at ninonote namin. Para hindi makita nung kabila, medyo sisilip kang ganyan tapos ipapasok mo yung kamay mo doon sa loob. Tapos ito yung liturgy para sa opening mass, pro eligendo for the election of a new pope. Tapos yung mga prayers namin. Tapos yung buong conclave, yung liturgy ng conclave, yung green na yon, pati yung moment ng do you accept the papacy and what name will you assume as soon as you become pope, ganon, no? Pati yung pagbati, paghalik, ganon na ng bawat isa, all of that is part of the liturgy. Nakadescribe lahat dun sa green book na yan. Yung namang white book na to ay yan ang constitution. Yan ang rules ng election. And take note, all of these are public documents Kaya nga natatawa ako pag sinasabi lang napaka-secretive ng Vatican, ng conclave. Hindi sekreto. The whole process is publicly accessible. Alam niyo yung nangyari. Siyempre, wala na kayo doon nung the moment itself na mangyari kasi lahat kami bawal mag-cellphone Pati nga yung pinasurrender yung mga cellphone namin, parang biglang mararamdaman mo, napaka-dependent mo pala, napaka-attached nating lahat sa cellphone. Kayo nga, subukan nating alisin yung cellphone for 2 days. Tingnan natin. Parang gano'n. Para kang naputulan ng kamay for a while, no? Nung pumasok kami doon sa Sistine Chapel, kasi ang tagal talagang, syempre, the whole thing is a prayer Yun lang, i-drop yung boto. May 1 hour yun. Kasi bawat isa, sumusumpa pa. So anong gagawin namin? So, yes. Yes, pipila kami tapos susumpa pa kami. Ganon. Anong gagawin namin? Now I understand why they had to do it in Sistine Chapel. Oh, may entertain ka sa Sistine Chapel. Yun yung sandali na umupo talaga ako, gumanyan ako at tiningnan ko lahat ng paintings ni Michelangelo doon at mga hubot-hubad sa And sabi ko, sayang sana meron kaming parang tour guide explaining every detail. Hindi ka mauubusan talaga ng titingnan doon. And then habang nakatingin ako dahil ang linya ko Bible scholarship bilang nakikita ko, si Moses yun, si Elijah yun, si Prophet Jonah yun, si Isaiah yun, yung ganun ba? Parang napapagtagni-tagni ko yung, and kaya parang visual catechism pala lahat ng iyon. And it entertained us while waiting for the voting. Well, sa akin, yung toilet na toilet ka na, pero kailangan ipitin mo kasi hindi pwede lumabas Hindi. Pero, nasabi sa akin ni Cardinal Chito, meron daw palang side na toilet na pang-isa lang talaga. Sabi ko sana, sinara ngayon. Noong 2013, bukas yun. Pero ngayon, sarado.
Kaya pwede ka naman lumabas pero lalakad ka pa na. And part yun ng secluded ano. And you have to ask permission to get out. Natutulog kami nakapula. Ikaw, Cardinal. Ako, nag-itim ako. Kasi pwede ka namang magsutana ng itim doon. No, hindi. Joke lang. Nakita niyo po itong alarm clock? Kasi we relied on our cell phones para sa alarm clock. Ay hindi pala pwede yon, electronic din yon. Kinonfiscate or pinasok sa isang sealed na bag. So naghanap kami ngayon, worried kami kung paano gumising. Sabi namin magdasal sa mga holy souls, magdasal sa angels, pero mabuti nung gabi, just before we retired, pinakita sa amin may mga available na mga alarm clocks. So ito yung sample. Ang sabi niyo, mga light, no. Ito, I go back to 2013. Yung as we experience na yung afternoon, yung simula ng conclave, isang vote lang ang nagagawa doon kasi nga mahaba na yung oath taking and then nung nakita ko yun, ganito palang kahaba. Noon kaunti pa kami, 119 lang kami. Ngayon 133. Yun, tama. Pero noon natagalan na ako, no? Bukas 2 votes in the morning, 2 votes in the afternoon. Who knows baka ganong katagal, mga ganon. Nagdala ako ng candy. Para kung kumukulo ang tiyan mo, edi may candy. Hindi pagka ko ng balot ko, pag upo ko, kain ako ng isang candy. Yung cardinal na katabi ko, inano ako, sini ko. In Italian, sabi niya, kaya portato nila Sistina. No? Ano raw ang dinala ko sa Sistine Chapel. Sabi ko, candy, karamihan. Ma questo ragazzo, this little boy, bringing candies in the Sistine Chapel. Haba-haba ng minsan nagugutom ako. Ganyan. Tapos sabi niya, meron ka pa bang isa? Bigyan mo nga ako. Ay ko, kunwari ka pa. Taga Colombia. Kaya pag nakikita kami hanggang ngayon, yun na naalaala niya. Questo ragazzo, this small boy. No, I candy. Tapos nung na-elect na si Pope Francis, yung Cardinal Deacon na mag-a-announce at the time, si Cardinal Torang, meron siyang Parkinson's. Tapos yung speech niya medyo affected. Nung papalabas na kami, tapos sabi niya sa akin, kumapit sa akin, sabi niya, natakot ako, baka hindi marinig ng mga tao ang boses ko, baka hindi malinaw, mga ganyan. Kalmado ka lang, Eminence, kalmado ka lang. Dumukot ako na naman ng candy. Diba? Kumain ka ng candy. para ma-relax ka. Ganyan. Ngayon din, lagi ako may baong candy. Meron na naman ako. At ikatabi ko nga si Cardinal Prevost. Ganyan. Nung humihinga-hinga na siya ng gusto mo ng candy? Sige, bigyan mo ako ng isa. Yan ang unang act of charity ko sa Santo Papa. So may mga ganung moments. Kahapon while waiting for yung, di ba ano na niya yung kanyang name na ganun. Tapos meron pa kasing mga ibang meron akong at the back of yung may isang prayer yung ganitong Paul niya. Bawat isa sa amin may ganyan. Kasi may tinanong siya sa akin before naabot niya yung number ng ganyan. So sumagot ako, sinulat ko, ganyan. Tapos binasa sa kanya yung sagot ko doon sa tanong niya. Tapos binasa niya, tapos ginawa niya, pinunit niya yung page kung saan ako sumulat. Di yung prayer book, yung aking guide, kulang na ng isang page. Ginawa niya, binigay niya sa akin yung kanyang, ayan, palit tayo.
Tapos nung naging ano na siya, sabi ko, you owe me something, pirmahan mo ito. Pirmahan mo ito. Sabi niya, ito ang aking first signature as Pope. Leone, tinago ko, nasa akin. Hindi pa siya lumalab. Tinago ko. May pirmahan pa kami hapon. Ganoon. So, nangyayari nga, and you have to show, lalo na sa kanya, yung humanity ba? Kasi you know how tayo nga diocese ang hawak natin, ang bigat-bigat namin. Ngayon, isang dicastery, ang bigat-bigat na. Pero imagine with all the so yung mga little acts of kindness, of humanity, I think can sustain a person called by God. No? Is there any significance to our new Pope being the first American? They call him the superpower Pope. John Allen, to quote him in one of his analysis, his articles say that there was never an American Pope because they're so powerful that whenever they make a pronouncement, you don't know if it's from the Holy Spirit or the CIA. That's what they say. So is there any significance now? Because some of the people that we interviewed say that, well, now that we have a superpower Pope, maybe this guy can make things happen faster, which is what we expect of, say, America. But is it significant where the Pope comes from? What country he hails from? I'll speak from my experience, no. While hindi natin maaalis na bawat cardinal ay galing sa isang bansa, sa isang kultura, no. Pero sa bandang huli, I don't think the country of origin is the determining factor, no. Siguro sa isip ng bawat isa, sinasama nila yon. Pero sa bandang huli, yung tao na makakatulong sa simbahan. Ayokong manghula, pero baka merong ibang cardinals na baka naisip yung ganoon, no? Pero ayokong sabihin na nangyari nga yun, no? Ganyan. Kasi sa pag-uusap before the conclave, it's the situations of the churches, ano yung call for the of the world, no, anong response at anong ganyan, no. So ngayon nangyari na the first American, no. Pero sa kanyang line ay meron siyang roots din sa Quebec at mukhang meron siyang yung kanyang sa mother side yata ay may Creole, no, side. So yung word na Creole sa Louisiana ba or something could imply Black or Spanish or French, so may ganoong siya, no. While an American by birth, North American by birth, na ethnically, matagal siya as a missionary in Peru. Ganyan. At mukhang may Peruvian citizenship din yata siya. Mukhang dual. Ganyan. So, bahala na ngayon ang US at ang Peru to claim sino talaga ang at i-claim siya. At ano ang power kung sa ating yung geopolitical anong power ang magpe-prevail? The superpower US o Peru? Basta ang mag-prevail, Holy Spirit siguro na magano. Iba na naman. Alam natin, mahal natin lahat si Pope Francis, pero alam natin na isang handicap niya, hindi siya masyado marunong mag-English, di ba? Pero great communicator si Pope Francis, no? Mabilis na makarelate sa kanya, no?
So it's parang first time na meron tayong Santo Papa who will really speak English, but even with English with American accent, no? Tapos, and yet he's fluent in Spanish dahil nagtrabaho siya sa Peru. At remember, ang pinaka-major language of the world now, spoken by 1.5 billion people, is English, no? Tapos pumapang-apat ang Spanish. So malaking bagay that he speaks, these major languages. Marunong din siya ng ng French because may French origins din siya at saka ng Italian, no? And he's a good communicator also. So malaking bagay din yan. Yeah. JV po from GMA. From Ms. Green's question lang din po, no? And with the background of Pope Leo XIV, nabanggit din po sa mga reports to the journalists, yung mga napag-usap-usapan dun po sa mga congregations, at isa nga po doon yung issues ng migration. And given his background po, and given ang dami din po niya napuntahang mga bansa, no, nung siya pa ay Cardinal at Pare, what difference would this make po sa direksyon na tatahakin ng Simbahang Katolika? Yeah. Actually, madalas umalingaw-ngaw yun doon sa aming mga general congregations, no? Yung the care for refugees, for migrants, no? And lalo na sa ating mga Pilipino, nakaka-relate tayo dyan because we know that Filipinos are found, everywhere in the world. So it matters a lot that we have a pope, a spiritual leader whose heart is really beats for migrants, no? And in that regard, I think he will sustain the direction of Pope Francis, no? Kasi napaka-sympathetic ni Pope Francis sa mga migrants, and maraming mga reasons for migration in the world, no? Natural disasters could be a reason, poverty, wars, persecution, at kaya yung alam natin na lumalakas yung anti-immigrant because of the return of nationalism, no? Yung bang tipong kami-kami lang, I love my own, and we're seeing that again, especially in the United States, no? At saka yung tendency na i-associate yung migrant with criminals, no? Even Pope Francis reacted to that, no? And apparently, while he was Cardinal Prevost, si Pope Leo XIV himself, mentioned that na hindi mo i-associate ang migrant with criminal, even if there might be criminal elements among migrants, just as there are criminal elements among the citizens. Parang ganon, no? It's just not fair. Ganon, no? Yes. Hindi naman. Yeah. The parents of Cardinal Bergoglio, they were migrants, Italian to Argentina, kaya alam niya. Just to add, yung kasi sana mabalik talaga yung human face of the migrants. Kasi minsan na pag-uusapan migration, pero tao ito bawat isang migrant tao. No, at kung merong right of people to migrate, no, to choose where they want to go, lalo na for the future of their families, but people also have the right to stay home. And I think maraming tao ang gusto na manatili sa kanilang bansa. Pero bakit sila umaalis? So hindi na ito yung migration by choice kuminsan. This is forced migration. Forced migration. At biglang at kawawa talaga yan, at sila pa ang nagiging biktima ng human trafficking, sila nagiging biktima ng napakalaking business ng human trafficking. It's one of the biggest businesses now. Sabi nila nalampasan na raw ang drug business. Ang kita diyan. No, so tao ay nagiging nagiging commodity, and you earn from the neediness, yung pangangailangan ng tao. Kaya ganoon na lang ang
At para sa ating mga Pilipino, no, marami rin ganun, forced migrant. Pero sa kamay ng Diyos, nagiging mga misyonaryo ang mga migrants natin. No? Maraming lugar sa mundo, dala-dala ng Pilipino, pati yung religiosity. No? Nagpunta lang ako sa Dubai, Abu Dhabi last February for the anniversary of the joint declaration of Pope Francis and the Grand Imam on human fraternity. No? Actually, kanina ko, Cardinals, kung nakita ninyo nung pasakay na tayo ng sasakyan, may tumigil na kotse, kinausap ako. Yung kumausap sa akin is a judge, Muslim judge, who belongs to the Council of Muslim Elders. At he is one of those involved in the document ng human fraternity. At alam nyo ba, sa simbang gabi sa Dubai, na dinala ng mga Pilipino, ngayon, araw-araw, sa siyam na araw, 30,000 people attend the Mass daily. Filipinos, Indians, sa Abu Dhabi, mas kaunti, 17,000 lang. Pero saan kang simbahan makakakuha ng ganyan, no? At ang mga Pilipino na migrants, no, sa kanilang kalungkutan, kapit sa Diyos, at ayan, they form a community. At bukas na ngayon sa ibang no? Kaya yung pastoral care of migrants, may kasama na ang mga migrants nagiging missionaries din ng simbahan. Smugglers of the faith, sabi niya. Kasi raw, yung mga Pilipino, lalo na yung mga Pilipina na nagtatrabaho sa Italy, mostly sa mga bahay, no, taking care of children, of the elderly, pinagkakatiwalaan nila yung mga Pilipino. Sabi nga ni Pope Francis, kayo hindi lang trabaho ang dala nyo sa mga Italian homes, mga smuggler kayo. Noong una ko narinig yan, ano kaya yung nakarating kay Pope? Baka may nakarating sa kanya na may nagdadala ng yung pala, smuggling the faith. Pinapasok daw natin yung faith sa Magandang hapon po. Rosa Clarinal from ABS-CBN News. Cardinal Tagle, sabi nyo kanina yung mga problema nyo sa mga memes sa inyo, tinatanong nyo kung kanino nyo isusumbong. Baka po kay sa Santo Papa, pwedeng ilapit sa kanya. Mahilig din po ba siya sa social media? At si Pope Leo, itong Pope Leo, opo. Well, ka-text ko siya lagi. Pero ngayon, actually kanina bago ako bumaba dito, gusto kong subukan, mag-text kay ako sa kanya. Kaya kung sasagot Pero maaring baka hindi na rin. Ewan ko Susubukan niyo pong i-text. Susubukan mo. Pero baka may, because of security, baka wala nang Kasi with Pope Francis, kung gusto niyang mag-communicate, may ibang, hindi yung personal niya. Kaya minsan, hindi ko alam. May tumatawag sa akin, hindi ko sinasagot kapag wala yung pangalan Ganyan. Tapos maya-maya, may nag-text na isang tatrabaho, sabi, kanina ka pa hinahanap ni Pope, ba't di ka sumasagot? Sabi ko, hindi ko alam na siya yung tumatawag. Kasi siguro may mga may sariling o pinapalitan for security reasons. I don't know. Panghuling tanong ko po, sumalang po kayo sa pre-conclave congregations bilang nakatutok kayo doon at marami pong napag-usapan. What is your takeaway po doon sa experience ninyo na ito ng conclave, including yung pong sa mga napag-usapan sa pre-conclave congregations? Lalo na po kayo, Cardinal Tagle, because this is your second conclave. Alam niyo, yung pag-uusap yung sa pre-conclave ay sa karanasan ko is valuable, napakahalaga para makatulong sa
pag-unawa ng ano ang nangyayari sa mundo, ano nangyayari sa iba't ibang simbahan, no? Kasi talagang sa napaka-komplikadong sitwasyon, no? Magandang naririnig yun na ganun. At yun ay makakatulong para sa isip natin, no? Nasaan ba dinadala ng Diyos ang simbahan? No? Tapos kung ito ang direksyon ng simbahan, ano kayang hahanapin natin sa isang papa? No? So it is always the good of the church and the honor of God na mag-prevail, and then from there hahanap tayo ng ano kaya. Wala ka namang mahahanap na perfect person, ano, ganyan. Pero yung and then lumalabas din dun sa pre-conclave gano'n na okay, kung meron man tayong after this magdasal tayo at meron tayong maabot na desisyon, ma-elect ang isang pope, huwag iiwanan mag-isa. No. Kasi kasama nun ay yung sama-sama tayong responsible for the universal church. So ang isang value din ng pakikinig ay kung ako ay nasa Pilipinas, alam ko, narinig ko yung nangyayari sa Pakistan, narinig ko yung nangyayari sa Uzbekistan, narinig ko yung nangyayari sa Samoa. Can my church in the Philippines also be concerned doon sa nangyayari dyan? No? Habang nagpi-pre-conclave nga, no? Nakakausap ko yung kasi yung office namin, we handle around 1,200 territories, no? Kaya noong isang araw kausap ko lang yung Cardinal of South Sudan, no? So you hear ganun, at minsan inisip ko kung ako ang obispo doon, how would I face? No? Minsan sabi ko, parang spoiled ako nung bishop ako sa Philippines. Wala sa katiting yung kanilang ano, no? Tapos yung sa Tonga at saka sa Papua New Guinea, whole islands are sinking or covered na by ocean water. At kailangan nilang i-evacuate whole towns kahit hindi umuulan. Paano kami magtutulong-tulong? No? One pope cannot address all of that. No? So we need yung tulungan siya at magtulong-tulong din aming lahat. Ako, yun ang isang napakahalagang bunga nitong pre-conclave. I want to... Yung pre-conclave was very useful para sa akin because sa mga other cardinals, narinig ko yung mga situations sa iba't ibang parte ng mundo, and then yung mga aspirations nila, yung ano ang parang sa tingin nila ang mga qualities na kailangan sa isang magiging pope. Kagaya po ng sinabi ni Cardinal Tagle, wala po namang, hindi lahat ito na mga aspirations ay mamimit. Pero in a way, in the process of discerning, we thought itong mga narinig namin, sinama namin sa aming prayer at sa aming discernment. At may bahagi ko lang po na isa sa mga touching experiences doon sa congregation na ito is when some cardinals actually said na, because narinig na po natin sa Philippines, the papal nuncio was telling na, alam na kung sino magiging Santo Papa, hindi ba? The Holy Spirit already has chosen one. It's only up para sa obispo ang mag-explicitate nitong will ng Holy Spirit. Kaya lang yung ibang cardinal nagsabi na whoever you are, parang gano'n, no? Na this early I already promised to you my obedience, my support, my loyalty. So very touching na wala pang face yung cardinal na ito na magiging wala pang face yung magiging pope, pero that early talagang naipakita na yung support sa magiging pope, na hindi lang siya actually ang magdadala ng responsibility,
it is the entire church, and the College of Cardinals also will be there to support him. This conclave was being asked. Kung yung mga kayo po, nagkakaroon niyo po kayo during the general Oh, parang record breaker nga itong conclave na to. At apparently the short test was 2 days, no? 2 days to 4 days. At ako nagdala ako ng damit for 5 days. Kasi we did not know what to expect eh. Pero yun nga, ibig sabihin, mabilis ang ihip ng Espiritu Santo sa amin kung na-resolve namin siya within 1 day, no? And it makes you really confident, no? Gusto kong dagdagan yung tungkol doon sa pre-conclave kanina. Kasi dati, ang akala ko, ang katulong lang ng Santo Papa ay yung kanyang curia. Yun pala, the whole College of Cardinals, extension ng Santo Papa. Kaya personal niya silang pinipili. At nag-a-assign siya ng titular church sa bawat isa within Rome. Because siya ang Bishop of Rome. So ibig sabihin, meron kaming obligasyon na suportahan siya, na tulungan siya in governing the universal church. And noon ko to mas na-appreciate. Ibig sabihin, huwag kami dapat mag-hesitate na lumapit, bumulong sa kanya kung meron kaming concerns na makakatulong in the universal church. Si Pope Francis nga, medyo minsan nasasaktan din siya noon kapag merong kardinal mismo na nagsasalita sa publiko, hindi sang-ayon sa sinasabi ng Santo Papa. That's very improper. Parang sinasabi niya, kung meron kang sabihin mo na sa akin directly, huwag sa publiko. Parang gano'n, no? Itong dynamics na ito, mas naintindihan ko ano yung ibig sabihin ng College of Cardinals at ano ang aming responsibilidad na tulungan ng Santo Papa. Good afternoon po. I'm Maricel Borgonio from TFCN, from the Filipino Correspondents Network. I'm working now with Miss Corina sa Billionaire News Channel. Tanong ko lang po, after the Pope was elected, paano yung selection process ng church administrators? Like the next Secretary of State, paano po yung process? Siya po yung pipili? Or nagpahaging na ba si Pope sa inyo o nakausap nyo na for the your next role? Siguro balik muna tayo sa so when Pope Francis died, no, so automatically yung mga key positions lalo na yung mga positions of yung headship, no, sa mga offices and dicasteries ay nag-terminated na at maghihintay sa next Pope sa decision niya. This morning, nakatanggap kami ng communication na he is confirming all of us na may positions dito sa offices sa Vatican to continue until he has until a new decision is made. No. So wala niyang sinabing in a month meron ng bago o ano. So he needs time to reflect on this. So akala ko nga wow, bakasyon ako na ng ilang kasi unemployed ako, hindi pala, tutuloy. And then we wait for him to make the changes if he wants to make the changes. Actually, biniro ko nga siya kahapon, nabi ko, remember kami unemployed, ako unemployed. Pwede mo naman akong hindi ilagay balik doon sa trabaho ko ngayon. Kung gusto mo, pwede akong cook mo. Kung ako na lang magluluto sa iyo, marunong ka ba magluto? Aba, oo. Filipino, Chinese, kung ano pa. So, he needs time to review yung parangan. Thank you. Okay. Ay, nako. Hindi ba kayo napapagod? Hindi pa. Ayun po, so thank you so much, no, as of now, to our reporters, to our also
To our dear cardinals, just for your information, well, the Zoom link, the Zoom account was full, although it's 100. And then we have about 6,000 who followed us live on Facebook. Thanks to Dominus Est, who cross-posted to CBCP, Colegio Filipino, Manila Cathedral, Quiapo Church, other places, and also others who grabbed from Zoom and also posted on their own Facebook pages. And that number, I do not know. I don't have any idea. So thank you so much for this most successful event. So we'll have a group picture, all of us. Yes.